Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika all out na sa West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Mga Freedom Class at Independence Class littoral combat ship ng US Navy lalagyan ng MK-70 launcher na kayang maglunsad ng mga long-range missile tulad ng Standard Missile-6 at Tomahawk missiles. Ito ay upang tapatan ng Amerika ang mga ginagawang pangharas ng China sa mga kapitbahay nito sa South China Sea at West Philippine Sea. Israel, ipinakita kung paano nila winasak ang mga fighter jets ng Syrian Air Force. China, napakasinungaling. Sa Pilipinas pa mismo ipinakalat ang kanilang propaganda. Chinese ambassador nagsalita, sinabing wala daw lupa ni isang pulgadang inagaw o sinakop ang China at hindi daw nag-uudyok ng gera ang China sa Pilipinas. We have never provoked a war, started a proxy war or occupied 1 inch of others' land. Armed Forces of the Philippines nilinaw na patuloy ang kanilang pagpapatrol sa West Philippine Sea. Papausay ng US Navy ang mga firepower ng kanang armada gamit ang mabilis at armado mga barkong pandigma na may kakayang maglunsa ng mga long-range missile habang nakadeploy sa pinagtatalo ng South China Sea. Kabilang na dito ang West Philippine Sea. Inanunsyo ang pag-upgrade ni US Navy Secretary Carlos Del Toro na maglalagay ng karagdagang firepower ang Amerika sa mga Freedom Class at Independence Class littoral combat ship ng US Navy. Ang mga littoral combat ship ng Amerika ay lalagyan ng MK-70 payload delivery system na may kakayang magpaputok ng 4 na missile mula sa isang containerized launcher na may kakayang maglunsad ang Standard Missile-6 na kayang tamaan ang target sa layo na 500 kilometro at Tomahawk missile na kayang tamaan ang target sa layo na mahigit 1,000 kilometro. Inihayag ng Amerika ang pagpalakas ng firepower nito dahil sa pagpatuloy na pagpapalawak ng armada ng mga barkong pandigma at naval operation ng China sa Western Pacific Ocean, isang malawak na maritime area na kinabibilangan ng South China Sea at West Philippine Sea, kung saan ang China ay inaagaw ang mga teritoryo ng mga kalapit na bansa tulad ng Pilipinas. Halimbawa na lamang ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia at People's Liberation Army Navy na nagpapatupad ng batas na madalas na nakikipagsagupaan sa mga barko ng Pilipinas. Idideploy ng US Navy ang mga littoral combat ship na merong MK-70 payload delivery system, partikular na sa Indo-Pacific region, na magbibigay ng napakalaking firepower laban sa mga kalaban ng Amerika. Ang MK-70 ay umaangkop sa MK-41 vertical launching system na kasalukuyang ginagamit ng mga cruiser at destroyer ng US Navy na nagbibigay daan sa mabilis na pag-deploy ng opensiba na mga kakayahan ayon sa defense contractor na Lockheed Martin. Siguradong hindi na malalaman ng China kung ano ang gagawin nila upang kontrahin ang mga ginagawang hakbang ng Amerika upang depensahan ang mga kaalyado at partners tulad ng Pilipinas, Taiwan at Japan. Sa Amerika, maraming salamat. Sa ibang balita naman, Israel ipinakita kung paano winasak ang mga eroplanong mandirigma, helicopter ng Syrian Air Force at iba pa. שהכל תקין. מעולה, בהצלחה. 2, 3, שגר. פגיעה נראית טובה. Gaano ba kasinungaling ang Chinese Communist Party o People's Republic of China? Ayon sa Chinese Ambassador sa Pilipinas, wala daw silang sinasakop o hindi daw sila nananakop ng kahit 1 pulgadang lupa ng ibang mga bansa. Ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Halimbawa na lang, sa Mischief Reef mula sa Barong-Barong, nasisilungan lang daw ng kanilang mga mangisda, naging instant military base na bigla. Not just one, naging 3 pa. Pangalawa, hindi daw sila nag-uudyok ng digmaan. So ano tong ginagawa ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy na pangharas sa mga mangisdang Pilipino, pag-laser sa mga barko ng Philippine Coast Guard, pag-water cannon sa mga barko na ginagamit sa resupply mission, mga barko ng BFAR at maging ng Philippine Coast Guard, pagbangga sa mga otoridad ng Pilipinas at marami pang iba, at ang matinding pagsalakay ng China sa mga militar ng Pilipinas kung saan naputulan pa ng daliri ang isang miyembro ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Ayungin Show. Nakakaalarma mga kabayan dahil ang propagandang ito ng China ay dito pa mismo ginagawa sa ating bansa. Since the founding of the People's Republic of China, we have never provoked a war, started a proxy war or occupied 1 inch of others' land. When we are baselessly accused of being a security threat by former colonialists and aggressors, we can stand the test of history and
soberly aware of the reasons behind. Bang balita naman, Armed Forces of the Philippines. Nilinaw ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Patuloy na magpapatrol sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Philippine Navy 24/7. Can we just clarify the statement of the President na huwag tayo mag-deploy ng army ship, ng warship sa West Philippine Sea? Kasi I think it's making a confusion. Does it mean that we're abandoning our post? Or ganun po ba? The AP spokesperson would like to answer that. In terms of our deployment in the West Philippine Sea, it's constant that the Philippine Navy is there 24/7. We are patrolling our waters, asserting our sovereignty. No, andyan tayo for maritime patrols both by sea and by air. So ang ating Philippine Navy and the Philippine Air Force will continuously do it on a regular basis. So can we just clarify that we're not? Can we just clarify because the President said we do not deploy? Ibig sabihin po ba hindi tayo kailangan mag-deploy dahil meron na po ba doon? Nandun pa rin yung ating tropa? Yes, sir. Constantly, sir, we are there patrolling our waters. I think just to clarify on that, sir, I think it's more of to that particular issue and incident only, but not necessarily for the entire West Philippine Sea, wherein our troops from the Air Force and from the Navy under the WESCOM and NOLCOM are constantly ensuring their presence to sustain our presence basically dun sa ating West Philippine Sea. Thank you very much. Any other follow-up questions on that one? Yes, Lady Kabagani, if you... Sir, ma'am, regarding din po dun sa deployment, kasi we are mentioning that the President is mentioning the deployment of Philippine Navy sa Scarborough Shore, sa Bajo de Masinloc, where there's a constant confrontation with the CCG, and now meron na ngang direct confrontation with the PLA Navy. How are we going to deal with it? Sinabi na ng Pangulo hindi tayo magde-deploy, but paano po yung may na-deploy po ba doon na Navy ship? At what distance? Yun po. To clarify lang. Yes, the operational details we will not divulge, but as I said, we are continuously conducting our maritime patrols on a regular basis. I think to carry out, to add up on that, as the Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea has mentioned, we never left. Meaning to say that constantly our ships are on a 24/7 patrol doing our maritime domain awareness. Our maritime patrol is being conducted as always in the area. As to the proximity, we will not be disclosing any operational details. Thank you very much. Laban Pinas.